Welcome to Pigeon Talk One-on-One, topic with conditioning, preparation, and system. Pigeon Talk with Jaime Lim and Aaron Claudio. Pigeon Talk One-on-One, powered by Talomi Probiotics, Bear Sale, Wingmaster, Bona Mix, Royalties, Victory, Gasty Pro, Burlington, Mikusin, Haggis. Mga ka-master, mga ka-advanced hobbyists, so welcome po sa Pigeon Talk 101 with Boss Jaime Lee. And then our special guest po, isa sa magiging latest or bagong-bagong sponsors po natin dito. Ating muna silang interviewin dahil sponsor po sila sa atin ng mga mic. So thank you so much. So nandito po si Sir Ryan and there's Sir Randy here ng Mendez Cavite. Welcome po, Sir Ryan. Thank you. Thank you very much po, sir. Thank you po. Ayan, so, welcome sa Pigeon Talk 101 with Boss Jaime Lim. So, kamusta naman kayo, sir, so far? Yeah, okay naman po. Inaantay po namin yung Carrera North, no? Kasi, syempre, yun yung laging inaantay natin kung sino yung next na winner or champion. Yes, yes. Saan ka nalilipad, sir? Kami sa BBC Cavite. Okay. Kasi yung Flyers Loft namin is located in Mendez, Cavite. Ayun. Pero kami naman, nung brother ko, nakatira kami sa General Trias. So, ang lock mo na sa Mendez? Yeah, yung Flyers Loft. Sino nag-aalaga sa Mendez? Or ganun na kayo dati? Hindi Actually, Ayun, ako yung in charge sa papakain. Yan. So, doon ka nakatira? Apa, doon pa kasi. Ikaw naman sa... sa General Trias po. Okay. Pero yung kasi po siya, nagko-cruise po siya eh. So, 2 months lang po siya ang bakasyon niya rito. Ang talagang nakatoka po doon, at sineta po namin para sa mami ko, sa mother namin. Kasi, ano na po siya eh, retiring na po siya. Tapos, wala rin siyang libangan. And napansin namin na nanonood lang siya ng TV, nakahiga, tapos nakaupo. Yung walang mother ko po. Yung father ko po kasi, ano po siya eh, stroke patient po siya eh. So, syempre, andun lang din po siya, hindi po siya makalis doon dahil alagaan niya yung father namin. So, naisip namin, doon natin lagay yung Flyers Loft, si mami mag-aalaga niya. Siya nagpapakain? Oo. Kasi parang nagiging therapy din kay mami. Yes. Yung pag-aalaga. Kahit nagiging malapit sa kanya yung mga birds, mga ganun ba? Parang, So, maaga yung ibon niyo? Yeah. Pag nakikita nga raw siya, yun ang parang masaya siya eh. Pag daw umakyat pa lang daw, kasi nasa rooftop po yan. So, umakyat pa lang daw siya ng 3rd floor, naglulundagan na yung mga, yung mga ibon. So, nagkakabita na sa kanya. first time din po sa kanya yon yung ganong experience na gano'n, na may malapit sa kanyang mga pets. Kasi hindi siya mahilig sa, wala siyang mga pets talaga eh. Parang kami, since nasa bahay naman siya, nilalapit namin siya sa pagkakalibangan niya, which is mga pets. Yes. Yun. So, isa po actually, nag-inspire din po sa akin si Sir eh. Kaya kanina nga po, nung nakita ko kayo, parang talaga na-start. Nung nakaupo kayo dun sa chair niyo, parang kapag ano talaga, si Sir Jaime, first time kong nakita. Kasi po, yun nga, sa age po ni Mami, gusto ko na siyang malapit sa mga pets para healthy din siya, exercise niya rin nakikita ko. Oo, sa morning, nagiging exercise din niya. And yun nga, tuwing nagkikwento siya about doon sa mga pigeons, talagang excited siya. Ang lakas ng mga ganyan. Lalo na pag may karera na siguro. Yes, pag gano'n na. Wag lang mawawala sigurado malulungkot. Yun ang isang yun yung isang napansin namin sa kanya kasi syempre hindi naman natin like itong mga bumagyong nakaraan. Yes. May isang like itong recent, may isang hindi, yung isang namatay doon sa sa aviary. Yun parang malungkot siya, ganito, ganyan, nagwo-worry siya. Syempre sa kami, lalo na ako, para sa akin, normal lang yun. Buti nga at least wala pang karera, nababawasan na. So, part of the game na so mga ibon yan, saan nyo isasali? BBC? yes, BBC Cavite, yung Bali, Sino nagpapag-look exercise? ito pong mga bagyo season, hindi po namin sila pinalabas eh. So, inaantay ko talaga namin good weather para namin na may practice po namin sila.
Para Kasi pang ano po siya, South po siya eh. Hindi po. So, pang South. Oo, puro. Tsaka mga naka-MacArthur din po yun, yung ilaro namin. So, Superset, tsaka MacArthur. mga ilan hinandaan yan. Ano po, nag-start po kami sa 40 40. birds. So, halos lahat yun, naka-MacArthur din po. 40 na MacArthur din yung ano. So, si Sir ang financer mo. Sa Yeah. Kasi, importante yun eh, kailangan may partner kang may fund eh. Na pareho kayo ng, kasi kinausap ko siya, sabi ko, then pagtanda natin, ano kaya libangan natin? Sabi ko gano'n. Kasi wala kaming ibang common na hobby eh. Wala kaming ibang pinag-uusapan. And nung pumasok kami sa pigeon race, eto na, kahit nasa abroad siya din, ganyan. Actually, kaya hindi kayo magkapatid. Yung kapatid ko, so, nagsisima din siya. So, siya din yung financer ko. Kapag minsan nga, nagugulat ako pag bagong baba na ano, may bagong ibon na naman dito. Yeah. Namimili ko pag nag-i-infuse siya ng live. Kasi, masaya na siya na kahit paano yearly, nananalo yung line na. Kahit paano. So, nakikita ko yung sarili ko sa inyo kasi ganyan din yung tandem namin magkapatid. Yeah, oo. Kung magkausap kami dalawa, pigeon talk lang talaga. Yeah. Kuya, kuha tayo ng ganito, maganda ba to? Okay ba to? Ganyan. May gift bird ba sa'yo si ganito? Parang yung closeness nyo nung bata kayo, bumabalik kahit elder na kayo, di ba? Parang dati, close tayo, nag-uusap lang tayo ng ganito, ng mga bata pa tayo eh. Ngayon, di na tayo nag-uusap ng ganito. Pero nung pumasok kami sa pigeon race, parang kaming bata na puro kalapati na nag-uusapan namin. Totoo. Ayun. Iba pa rin yung kapag dalawa yung mind, halimbawa, o ano bang gagawin natin? Kumbaga may isang, halimbawa, pag may mga idea siya, minsan, lagi niyang ino-open sa akin yan. Tapos sinasabi ko na, ayan, okay yan, maganda yan. And then, pag halimbawa, parang hindi masyadong, lalo na sa business, Yes. ako right, huwag dyan tayo, huwag kasi madidi-focus ka sa, eto ginagawa mo ngayon, may release ka. So parang at least nagkakaroon ng confirmation yung idea niya na, yun. Sa tingin ko yung partnership, malaking tulong din talaga. Kumbaga mas maganda yun na kahit pa paano yung bukod doon sa isang hobby nyo, yung bonding yung magkapatid, at least kahit pa paano. Yeah. And then with your mom, di ba? Yes, ini-involve namin siya para hindi siya naboboard dun sa bahay na parang exercise na rin niya yun eh. Then mas maganda talaga pagka ang mga parents natin pagka nasa retirement period na kasi minsan workaholic sila eh. Kailangan meron din sila pagkatapos ng retirement sila, may pagkakaapalan pa rin sila. Para hindi sila maboard. Yeah, Kasi kami naman magkapatid, actually, yung mom ko kasi after pandemic, pinay-stop na namin sa Italy. Kasi nga, kumbaga parang niready ko kasi gusto daw niya magplantita. So, nag-import ako ng mga plants from Davao, yung mga magaganda. And then pagdating dyan, kung ano yung mga binigyan ng mga kumarya, yun ang inalaga niya. Yung mga binili ko na pabayaan na. And then, sabi ko, and then mostly na bored kasi siya kasi nga yung circumference niya nasa Italy. So, ang nangyari, parang nalungkot siya. Buti na lang, malapit kami sa church. So, nagkaroon siya ng another circumference. So, ayun, Sa church. naman na siya. Importante yun eh, no? May community, no, sir? Katulad din ng mami namin eh. Nung pandemic, nag-ano rin siya ng mga plants. Yes. Umabot yung second floor na talagang parang gubat na. So, yun. Kaya sabi ko, mami, tatanggalin na natin to kasi we need to, yung expand ng third floor, gano'n. So, Asawa ko rin, ang hilig sa plants. Ako wala sa plants. Mga babae talaga Yes, na eh. kasi pupunta ka sa CR nilabas, may mga halaman. Yeah, oo. Hanggang CR, hanggang room, may mga halaman. Pero therapeutic yun eh. Para Yes, sa isang tao, yung meron kang gusto na umpisa mo sa maliit, tapos eventually lumalaki siya, diba? Sa hayo. Pag nasa farm ako, really, Yes. ang sarap. Yeah. Yeah, pag nakita mga breeding, na-enjoy. Yes. Saka patay oras. Pagka Oo, tayo sa hindi mo office. mamalayan yung oras eh. Parang, gabi na. Wow. 7 na, di ba? Like, dito, mga pigeon talk. Actually, patay oras to eh. Oo, diba? Sa part natin. Kasi habang nagkukwentuhan tayo, di natin namamalaya yung oras. And then, at least isa lang yung
hobby or isa lang yung intention natin na talagang yun yung pag-uusapan natin. Yeah. So, ayun, kung may mga questions kayo, don't hesitate. Total, nandito na tayo sa Q&A portion. Kung may mga gusto kayong itanong, ayan, tanong nyo na hanggat nandito pa si Boss. Okay. Ayun talaga yan. Ayun. Hindi kasi ako prepared eh. Sige Ano, lang. pero na-amaze lang din talaga ako, sir, dun sa nung nag-start po kayo, in-expect nyo po ba na lalaki yung ganitong industry ng pigeon racing? Hindi. Kasi I started during the early 80s. At that time, ilan lang club eh. Nung sumali ako, I think there are 2 clubs. Tapos, kukunti lang sumasali. Let's say, may kaibigan ako. Sali ka na. Ako na magbe-breed para sa'yo. So, ang hirap kumuha ng member. Nag-click ito ng late 90s eh. Biglang nag-boom. And ang dumating na past 10 years, grabe, every year, dumadami ng club. Yes. Dumadami na rin members. And mas maraming sumasali na mas small club na nananalo na pag dumating sila sa PHA. So, we can see na yung bloodline kumakalat na rin. Kaya in addition na sa sinabi ni Boss, kasi yung late 90s kasi, nagkaroon kasi dahil through internet, yung Yahoo groups, doon nag-start kasi yung pigeon industry. So sa Yahoo groups, nagkaroon ng nag-contact sila, Boss Ege dati ng Grab Eyeball. So doon nag-start. So unti-unti, kumbaga parang nai-unite na yung mga members, yung mga nagkakalambati ng Pilipinas through Yahoo groups. And then after Yahoo groups, nagkaroon ng Friendster. Yeah. Yung Friendster naman, so nag-start naman na actually, after ng Friendster, yung Facebook na doon, nag-boom na lahat yung And then kasi dati kasi sobrang hirap humanap ng materyales. Kasi konti pa lang, di ba boss, konti pa lang kayo nagpaparating ng mga lines. Dati ang hirap mag-import. Ngayon ang dali na. So, mas maraming bloodline na. Mas marami ng mga small loan na nagpa-perform. And ang Philippines is one of the fastest growing pigeon sport in the world. Ang bilis natin. I think it's attributed yung Pinoy mahilig sa manok, di ba? Yeah. Malabo. Sa game foul, you need big space. Kailan meron ka corded, lawak. No, sa kalapati, maski na sa maliit na kulungan, nakapunta kami sa during long visit, ang lilid lang. At nagpa-perform mga ibon nila, nakatutok sila. So I think that's the reason ba't ang bilis sa Pilipinas na mag-improve. In Europe and US, pababa sila eh. Dahil mga youngster, mga bagong mga bata, mas gusto nila ang career nila rather than sa pigeon. So, ang nagkakalapati lang ng mga retired. Wala magawa. So, kalapati. But only, in Europe, like in Belgium and Netherlands, pababa. Ang Philippines lang talaga, ang bilis. Dami. How many lots? So far, ang gloves natin nasa almost 800 plus na po ang pigeon. Clubs lang. Sa Pinas. Philippines. Yes. 800? And during my time in the 80s, dalawa lang. Kasi every municipality may mga pigeon building. May pigeon Kasama clubs. na yung mga small na. Yes, so, meron so, Visayas Mindanao pa tayo. Sa Mindanao, nag-boom na rin kasi marami na rin nagtatayo ng pigeon clubs. And then, sa Visayas, marami na rin yan pa. And then, kasi mostly kaya naman siya nag-boom kasi may mga clubs na may mga loading station. Kasi syempre, kung ako nangangalapati ko wala namang gloves, parang boring yung pag-aalaga ko. So, kailangan talaga isasali mo para mapag-usapan ka din. At the same time, yung hobbies natin, nagiging sports. Kumbaga parang gentleman age siya talaga. And then, ayun, later on talagang kahit pa paano naman, yung from the pigeon clubs, ngayon may mga OLR na tayo. Yeah. Oo, yung mga, kung katulad ni Sir Randy na busy, pwede din siya mag-breed, tapos i-breed nyo lang, tapos sali nyo sa OLR, para ganun din, matest yun. So, tanong ko lang din, ano mga line ang hawak ninyong dalawang kapatid?
Ako, more on sa Vandenbroek talaga ako Nag-focus. Oo may mga, actually crosses na siya. Pero, lagi siyang may Vandenbroek, kunya Johnson Vandenbroek, or Lolita Reza na may Vandenbroek, mga gano'n. Laging may connected na gano'n. Saan nyo nakuha ito, bro? Nag-search din po ako sa Facebook, tsaka sa YouTube na mga malalapit na, tsaka may access po ako din sa South. So, may mga nakuha na po ako sa Quezon. Actually, meron din po pala sa Bulacan and sa Caloocan. Tapos, eventually, ano lang po, kung saan kukuha, yung mga nakakausap ko na mga nag-champion na, sir, congratulations, ganyan, kinakaibigan ko muna. Actually, parang kanina nabanggit mo na kaya ka nag-start magkalabati kasi na-inspired ka sa alagang magaling. Actually, 2012, nung bata pa kasi kami, sa Mandaluyong po kami nakatira. And doon po, ang bahay namin, skingita doon eh. So, hindi ka talaga makapaglaro ng racing pigeon kung hindi nasa bubong yung mo. Kaso lang, nagagalitan kami ng parents namin. So, natigil yung pag-iibon namin. And then, noong 2012, napanood ko yan yung mga aladong magaling. As in, sobrang addicting siya. Kung fan-share ka, talagang gusto ko uling magkalabate. Yun din ang dahilan, yung alagang magaling. Nung Yun, lumabas talagang magaling, grabe. Yes. Kasi nationwide eh. Yes. So, maraming club nag-plot out, tapos ang daming nagkahilig sa pigeon sport dahil sa alagang magaling talaga. Yes po. Sobrang ang dami na inspire po kasi first time po yun in the Philippines na may gano'n na tuloy-tuloy. May season 1, season 2, season 3, may gano'n na. Yes, oo. Sistema talaga yung lahat ng sistema ng lahat ng champion. Bahala ka ano i-absorb mo, Yes, 'di ba? yes. Parang magkakaroon ka ng lakas loob. Kaya ko rin 'yan parang gano'n na. Sige, try ko nga maglaro uli ng kung lumaban sa karera, gano'n. Ang naging problema lang naman, mga clubs nung araw, nung 2012, kasi konti lang yung club na unlike ngayon talaga, Marami. kahit sang city nga, pwede kang sumali na parang, may coordinator tayo dito sa like kami sa Tagaytay. Oo. May coordinator doon. Ay, di sali kami ng BBC Cavite. So, malapit lang yung loading station sa inyo doon. Bali, malapit din dun sa sa Crossing Mendes na How far? siguro mga 3 kilometers, mga ganun lang. Okay. Malapit lang. Kasi lang po siya malapit sa may SMDC. Di ba meron po doon parang SM So malapit po doon. Sa may Amadeo, sa may kanto ng Amadeo. Yes, ayun. So dati, kung malayo, nahirapan. Ngayon, ang daming loading station. Kaya Yeah, nag-click ka. very important. Sa Cavite, daming clubs din, kahit pa paano. Kumbaga parang mamimili ka na lang kung saan mo gusto laruin ng ibon. Isa po sa, actually, I consider myself a newbie po may binuo rin po akong GC po yun ng mga newbie din po. Okay. So kami, pag may mga video, video ninyo, video ng sinishare namin doon, panoorin natin to, ganon. So, nagsishare lang po kami doon ng mga video na napanood niya, isa-set niya ron, or Yes. meron siyang So, very po sa newbie, very important yung may mga access talaga na malapit sa mga sa mga station, sa mga loading station. Oo. Kasi kung malayo, lalo na kung siya full time sa work, sobrang mahirap yung access dun sa sa loading station. Kasi pag weekly kailangan halos na andun ka or every 3 days kasi magte-training ka na So, yun, very important talaga isa sa mga nakatulong yung mga loading station. Actually, sobrang swerte niya ngayong panahon na ito. Kasi dati, way back 90s, talagang mag-iisip ka kung ano yung isusubong mong gamot. Wala ka idea kung ano yung mga Pero nung 90s, walang sakit, walang kalabate. Wala nga ng sakit. Dati wala pang BMP, wala pang Ateno, wala pang... Wala lahat. Pero siguro, dahil sa climate change sa panahon ngayon, minsan kasi yung mga... Ayaw sabihin nyo. Kasi yung mga company din ang gumagawa ng sakit So, saka importation. Yes, so- Importation ng mga ibon, may tama na. Kaya minsan nakakapasok total. Oo. Pero a good thing naman kahit pa paano, doon sa mga viruses na yon,
nagkakaroon naman ng cure kahit pa paano so far. Kumbaga may mga prevention naman tayo. Ika nga, prevention is better than cure. Kaya nga, ayun nga, sa lahat ng mga episode din namin, lalo na yung mga na-interview namin, talagang kailangan mo talaga mag-vaccine. Nowadays, sa mga athletes natin para kung di man maiwasan or totally wala talaga magkasakit sa mga ano nyo. Kasi nga, pagka naipasok na natin siya sa mga pageant gloves and dinasama na siya sa, kasi iba't ibang love yan eh. Pag nasa crates na yan eh. So we will never know kung ano yung mga dalang ano. Kasi minsan, kung mga newbies, basta pagka nakita lang nila, gusto lang nila sampa ng sampa. Ayun pala minsan may sakit na yung ipon nila, sinasampahan nila or kasi kumbaga parang ang reason nila, laban kung laban eh. Tira matibay eh. Okay. So, ayun. So, may questions po ba kayo kay Sir? Yeah, sir, like yung nabanggit ko kanina, nag-start kami as a newbie, nag-start kami sa 40 birds. Is it advisable po ba yun na For one season, my advice is minimum 30 birds. Kung 40, good enough. 40 sa, good. like yun pong 40 na yun, puro south lang po yun eh. Oh, yeah, one season. Yeah. Sa isang season, So, okay. pag lumilipad, puro south lang. Yun, Di ba? inano lang muna namin yun. Kasi since nasa south din naman kami, yung training-wise, Yes. madali lang access. Di na kami tatawid ng Metro Manila. Yes. So sabi ko, mag-south na lang muna tayo para hindi tayo mahirapan mag-train. Oo. Kasi Batangas, Laguna, mag-ano na lang. So, ito yung unang season nyo ulit na naglipad? Or, Yeah, or previously, naglilipad na kayo? Noong 2023, yung pinaka-first, ang nilipad lang namin nun para mga 6 na ibon eh. Tapos, Ilan ang tumapos? we end up, dalawa. Oo, gano'n lang. So, doon din mismo sa love niya? Yeah. Hindi, doon na sa General General Trias. Trias. Oo. So, itong loft namin sa Mendez, bago talaga. Talagang Bago. nag-prepare talaga kami kasi, kumbaga, sabi namin, tara, subukan natin. Tsaka enjoy naman eh. So, yun, na-inspire din kami sa mga nagcha-champion. Siyempre, gusto rin namin mag-champion. Yes, yes. Gusto rin namin maranasan yung nabibigyan ng award, yung mga ganon. Tsaka iba yung fulfillment kasi na inalagaan mo ng bata. Tapos, napauwi mo ng nag-champion pa. Parang, ano yung feeling? Yes. Bakit ganon sila kasaya? Bakit ganon? Gano'ng kalaki ang love niyo? Ilan birds pwede accommodate? Mga half po nito. Yeah, yung mga ilan ibon pwede. Siguro po, kaya po ng mga... Yung 40 kasi parang Sila na sila eh. Or, I don't know, para sa akin na. parang nasisikipan na rin po. Tama na 40. Okay. Kasi pag crowded, masama rin. Opo. Tama na 40. Yeah. Ideal na din. Pero at least kahit pa paano may mga tungtungan na pwede silang Yeah, may mga boxes kaming ginawa, tsaka mga purchase, mga So, south lang ang balak niyo laruin o Puro south. yung north? Hindi kayo south pare? sa ngayon, south lang muna po yung fina-focus namin. Or kung magkakaroon po ng mga summer race, pero nasa south din po ang... Basta hindi pa yung south lang. Oo, kasi ang iniisip talaga namin, yung... gusto kasi namin mag-train, mag-self-training eh. Importante po ba yun, yung self-training ko as sa mga fansher, as a newbie? Yes. Na gumawa po kami ng paraan na mai-train namin ng solo yung... Nagsa-self-training kayo? Yun po ang plano ko po na gawin. Kasi ang pinakamalayo ko lang po training ko talaga is mga Bata-Batangas eh. Hindi ko pa po na-try mag-training ng mga like bandang Quezon, yung Lucena, yung mga ganun po. Sabi nila yun daw yung advisable na training yung doon sa may Lucena, no? So, kung south. So, hindi ko po na-try mag-self-toss doon. So, more on track na lang talaga kami umaasa. I think mas magandang gawin nyo kung halimbawa kung nagko-cruising sa talaga yung ibon nyo. From your lob, at least yung north, south, east, west. Kailangan meron silang Ay, ikot. Mga ilang kilometers yun. Self-training? Opo. Halimbawa po, magtotas kami ng paikot sa loft. Mga ilang kilometers po yung gagawin Your namin. self-toss? Yung self-toss po. Sa akin, more or less 1 hour flight. Pabalik sa loob mo. tatantsayin. Tandyan lang. Kaya kasi within the vicinity. Huwag mo siya malayo. Okay lang, siguro, okay lang yung mga ganang Mga 30 to 50 po. Kilometers. Kasi sa Malayo akin, yung 50.
Malayo na yung 50. Hindi, 50 kilometers. Sa akin, we Kung usually go yung- to 80, 90 eh. 1 hour flight back eh. Kailan, sa akin mabilis eh, makabalik. Umpisa, first, sa lugar niya, let's say 1 hour 15. Pero sa kadalasan pag doon ng bitaw, umilis eh, bumibilis sila. Kapag yung parang isa lang po yung line of flight na Nagbabadising kami, pero sa sanay nila mag-training, balik pa uwi, bumibilis sila. parang So, training. Yeah. study na nila. No? So, Kasi parang ang nangyayari na meron silang breaking point. Pag nakita nila at natanda na nila itong lugar na to, mas mabilis na silang uuwi. Kasi ayun ang importante na nagsa-self-toss tayo para magkaroon ng breaking point. So yung breaking point na yun, pagkadating ng mga long distance races na, pag nandun na sila sa area na yun, instead na bumaba sila, pag nakita nila na yung area na yun, mas lahat ng energy nila, ipupush na nila pauwi na sa inyo. So yun yung pinaka main purpose talaga ng mga self-toss natin. Okay. So, No? so far, ilan ng mga bleeders nyo? Sa Ilang breeders, pairs? siguro mga nasa 20, mga ganun. 20 Oo. pairs. Or, actually, nadadagdagan pa eh, na, Kaya nabuhin pala sir. tag dito, pag gastos siya talaga eh, pag siya Meron akong may gas, ganyan, sige. Kumbaga parang, sir, natin ang magiging ano mo na sa kanya, monitoring na kan. Pag nasa Baguio ka, kamusta yung mga boss eh, yung magiging ano yung set up eh. Kumbaga, katulad ng kapatid ko, tatay-tahimik lang yan pag kumuwi na namimili na pala ng ibon. Ito na yung mag-i-infuse na. So, pero, Mahilig din kapatid mo. yes po, dalawa po talaga kami. Talaga kami dyan ang punso ko kapatid. Shoutout kay Sir kay Argel Claudio. So, ayun yung ano namin talaga. Actually, yung loft namin before, siya nagpagawa kasi yung cellphone niya, binenta niya muna para magpatayo ng loft namin. So, yun, natayo na namin yung loft namin, unti-unti na kami nag-invest. So, namili ng ibon, tapos may mga maibigay kasi nga, nakikilala tayo sa billion industry. Yeah. Pagka naglo-loft visit tayo, minsan thankful naman tayo, nabibigyan tayo ng blessing, nasi-share tayo ng mga blessings. So, doon yung nagiging... So, nag-upload data ang brother mo. Yes, po. Seaman. So, every 6 months naman siya. Sa tanker naman siya to. Sa tour naman siya. Sa cruise ship ka na. Cruise ship po. Anong cruise ship? Silver Sea Cruise. Saan ang district? Ano po kami? Worldwide po. Bali, ako po ngayon nasa expedition. Tapos I work there as a pianist. Okay. Actually, in December, nasa cruise ako. I don't know kung ano cruise ka. Pag daw sa birthday niya daw po, pag nandito siya tutugtog. Pwede yun. Welcome yun. Sabi lang daw kami, puntahan namin ngayon, magdadala kami ng Kaya gamit. nakasakay na Splendor. Sa Silver Sea po. Ay, ano din? Pero isang Splendor of the Sea, ba? Splendor. Splendor of the Sea. Hindi ko po kung anong company eh. Malaking ship ba siya? Ayun. So, may mga questions pa ba? Sir, ano po yung nakikita niyong future ng Pidgin community natin dito sa Philippines, since na-mention nyo na sa Europe, syempre nagre-retire na yung mga tsaka yung mga bata ngayon doon. Parang meron pa rin naman na interested, pero ano po yung nakikita niyong kaibahan dito sa atin dito sa Pinas na Ang kaiba, doon maritiro. Dito mga bata. Ilan na retiro nagkakalapate. Yes. Bata eh. Pero dito. So kung bata, I would say it would last. Maybe the next 20 years, padagdag ang mga members. Lalaki sa Pilipinas. Especially dito, mahilig tayo sa manok, nakakalapate. Iba yung yung naglalaro ka, alaga mo. Yes. Di ba? Saka iba yung feeling ng ikaw nag-alala tapos uwiyak ka ng tulo at mananalo pa. yeah. Oo nga eh. Saka yung breeding, from your breeding, itong tumabas eh. Yun ang challenge. Yes. Very importante, bloodline. You have to have bloodline. Up to now, I keep on importing pa rin. Not cheap na pero I keep on importing. Mas gusto natin kasi yung mahirap na yung long distance. Para maiwan natin yung long distance na lalo na Magator. Tatawid ng dagat. Kaya kumuha rin ng bloodline na tumatawid. Sir, hingi rin pala ako ng advice kasi
may napansin po ako sa breeding nyo po. Usually mga nililipad yung mga kinokross nyo po sa mga iba-ibang paano po yung May base ako. Ang base ko yung Cockney dito sa line machine. Tapos kinakos ko sa imported. Tapos pag okay, pinapasok ko ulit sa Cockney dito. okay. And I have my winning lines. Yung mga winning lines ko, mga apat sila. Then from the winning lines, I line breed them para ikarera. I inbreed them for breeding stock. Pag medyo sometimes kinakos ko yung mga winning lines. So doon lang naglalaro. Isa sir naman sa na-challenge ako nung experience ko nung 2023, yung pagtawiran na po ng dagat. Kasi hindi ko pa na-experience yung paano Yung first na south ko nun, parang ang huli is matnog. After nun, nung kinarkan ko ng kalbayog, ang dami nang hindi nakauwi, even yung sa akin hindi nakauwi. Ano po yung pwede nyo ma-advise sa amin? Paano po ba yung conditioning? Or, kasi, syempre, isang factor din siguro sir, yung bloodline din po. Number bloodline is one factor sa conditioning din. Kung magandang bloodline mo, hindi naman magandang management ang conditioning, wala rin. Saka yung recovery, kailangan tututukan nyo din yung recovery. Pagka galing na mga races, lalo pagka hard race at smash, kailangan matutukan nyo yung recovery ng ibon nyo. Kailangan kung maganda talaga yung pagkakabreak nyo, mostly nagkakaroon at yung mga ibon nyo, nagkakaroon talaga ng self-recovery na mabilis. Pero kung minsan, kung na-observe nyo minsan, kailangan mo rin i-observe yung mga ibon mo. Kailangan din nakaka-recover na sila. Pagka kinabukasan, di ba rin sila recover, may something wrong na. So, ayun ang kailangan yung focusan. Pag ganun sir, halimbawa, after a day, hindi pa rin siya recovered, ano yung dapat ginagawa? Mostly, i-quarantine nyo na siya dapat. Hindi, pahinga. Pahinga po. Kung tingin mo alanganin, huwag mo na isali sa next race to medyo mahabang recovery niya. So, next week na lang isali. Pero kung hindi naman siya butas, no choice ka, kailangan mo i-push. So, kailangan observe mo rin. No choice eh. Oo, kasi kailangan observe mo unang-una dyan yung poops nila. Oo, kung basa ba, kung buo ba. So, nandun. Kung buo naman, so sa tingin ko, mag-recover na siya ng mabilis. Pero kung basa at green, may something wrong. Yung between sir sa yung race ng after ng matnog, di ba, kalbayog? Ano pa ba kayo? Paano ba training na ginagawa niyo pa? Or self-toss? Or mid-toss ba? Yung gano'n? Meron. Meron pa rin. Kasi most of mga clubs, kapag mga ganyan na wala nang training kasi, wala nang mid-toss. Pero may mga clubs pa rin na may mga mid-toss. Pero most of the clubs, kapag ganun kasi, kumbaga, kinukondition na nila yung mga trucks. Saka yung mga driver line nila para in preparation ng mahabang biyahe. Paano yun, sir? Di ba, parang ang loading na doon is Thursday na yan. Yes, mostly So, Thursday. paano gagawin namin na recovery ito sa mga... Pagka di ba pag pauwi na ng Sunday, recovery na siya hanggang Monday. And then by Tuesday, siguro pwede, Wednesday, pwede ka mag-mitos pa. And then, pagdating ng kung Thursday ang loading, kaya nga ng Wednesday, Thursday. Depende sa race eh. Pag easy race, no problem. Pag hard race, discard na lang. Mahaba, medyo habaan lang din yung rest na. Pag hard race yung paisa-isa na lang uwi. If ever good naman po yung weather, mga ilang kilometers po yung ma-advise na Sartos? for mid-toss ng pagkalbayog na po. Sa akin, 1 hour. 1 hour. Mga 30 to 50 kilometers. Sa akin, More than umabot ako ng 100 kilometers. Ano sir yung... 80 ka na. Ano sir 80, yung... 90. Mga ganun. Sir, ano yung nakikita nyo? Bakit para sa inyo yun yung... para sa inyo yun yung advisable? Or... Wag lang ba? Para makapag-exercise sila isang oras eh. Dito pinapalipat sa isang oras. Ipalipat ko lang sila isang oras. Pag gano'n, di ko na sila tuwan.
pinapalipad sa hapon. Pag dito, morning, afternoon. Mhm. Pero kung nag-toast ako, morning time. Morning. Afternoon, wala na lipad. But stressful ang kwan eh. So, medyo masira ka naman pag toast eh. Pag dito, madali lang eh. Parang hindi rin sila masyado nag-exert ng effort. Gliding lang Ganun dyan. din po eh, no? Yes, so. Sa bagay. So dito, 1 hour in the morning, 1 hour in the afternoon. Start toasting 1 hour like off. So, okay. So, before tayo meron po ba kayo pasalamatan or shout out? Ayan. Ayun, Ayun, ay ka na. hindi yun. Hindi, of course, maraming salamat sa maraming salamat sa pag-invite dito kay Sir Ryan. Starstruck talaga ako nung nakita kasi Sir Ryan, iba yung aura niya eh, na pag nakita niyo sa personal. So, maganda maka-visit din kayo dito. So, maraming salamat po sa opportunity. Ayan. Shout out mo si Mami and si Daddy. Mami. Yan, sa imami namin. Shout out sa family namin. Yan. So, ayan. And of course, to sa mga friends namin, sa mga idol namin dyan, yan. Shout out sa inyo. Ayan. So again, mga ka-master, mga ka-advance habits, so isang episode na lang po ang natapos po natin. So please do like, share, and subscribe po and comments po sa ating YouTube channel and Facebook group, Facebook account po natin para at least sa mga susunod po natin mga episode, kung may mga questions kayo or may mga gusto po kayo shout out, po natin, isama po natin sa susunod na mga episode. So again, wag po ninyong kalimutan mag-subscribe po dito at mag-comments po sa ating mga episode po natin na pinapost po weekly. So again, maraming salamat. So see you next guys on our next episode. Bye! Ayan. Yay! Thank you po. Salamat. Nakaraos din. Sir, thank you. Thank you.